Bagong taon at dinala mo rin ang bata dito. Matagal na kitang pinag-ibigyan! Ako ang ina ng bata. At dinala ko siya dito para sa bagong taon. Anong masama dyan? Hindi ko palalaki ng anak na iba! Ako ang ama ni Wenya, kaya kailangan ko siyang alagaan. Saan ko siya dapat ipadala? Hindi nga siya maalagaan ng kanyang ina. Kaya bakit ako magiging mabait? Hindi mo to bahay! Batang ligaw! Wala may gusto sa'yo! Ate, yung ibang mga bata isa lang ang bahay. Bakit po yung sa atin dalawa? Ang sabi ni Inay, maintindihan natin kapag matanda na tayo. Tay, ano pang problema? Ang nanay mo, nasa ospital siya. Wenya, kung isang araw, bigla kong mawala, kailangan mo alagaan mabuti ang iyong sarili. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, kakayanin at malalampasan natin to. Bakit ako hindi nagkaroon ng pamilya na buo? Tia, bakit napakasakit ng buhay ng mga tao? Malinaw na ipinapaliwanag ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang ugat ng pagdurusa sa buhay ng mga tao. Tingnan natin ang kanyang mga salita at lubos ninyong mauunawaan. Sa kung anong dahilan kung bakit, ito ay hindi dahil sa ang paraan ng Diyos ay masyadong mailap o dahil ang plano ng Diyos ay dapat pang mapagtantuhan, kundi dahil ang puso at espiritu ng tao ay masyadong malayo sa Diyos. Nawawala na sa Diyos ang taong kanyang orihinal na nilikha at nawawala na sa tao ang ugat ng kanyang pinanggalingan. Ito ang bighati ng sangkatauhang ito. Nasa atin na ang Diyos ngayon. Ang iglesia ang ating pamilya at hindi na tayo nag-iisa. Kapag ikaw ay nagsimula ng makaramdam ng kapanglawan ng mundong ito, huwag nang maguluhan, huwag kang umiyak. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tagabantay ang tatanggap sa iyong pagdating anumang oras. Nagbabantay siya sa iyong tabi. Naghihintay para sa iyong pagbabalik. Siya ay naghihintay para sa araw ng pagbabalik ng iyong gunita. Mapagkakaroon ng kamalayan ng katunayan na ikaw ay nagmula sa Diyos. Lalo mo pang naunawaan na ang makapangyarihan sa lahat ay nagmamasid doon. Hinihintay pa rin ang iyong pagbabalik.